Ang nakaraan, hindi makatulog si Jemar at nagplaplano siyang bumisita uli at tinanong niya ang kanyang tiya Charon kung ano ang mga hilig ni Mang Rodel. At sa pagpapatuloy ng kwento, kinabukasan ay maagang naghahanda si Mang Rodel para pumunta sa bukirin at nagbilin kay Jasmine na huwag magpapapasok ng kahit sino kahit kilala pa nila, at sumagot si Jasmine ng opo itay. At habang nasa daan si Mang Rodel ay hindi inaasahang nakatapak siya ng ahas at biglang tinuklo ang kanyang paa, at bigla siyang napaupo sa lupa at sumigaw ng tulong, at siyempong nag-iikot-ikot si Jemar para libangin ang sarili. Nang makita niya si Mang Rodel na nakaupo sa tabi ng kalsada ay kaagad niyang tinulungan ito, at tinuruan siya ni Mang Rodel kung ano ang gagawin para hindi kumalat ang laso na mula sa kamandag ng ahas. At hinatid niya pauwi si Mang Rodel dahil nahihirapan itong makalakad, at nang malapit na sila sa tahanan ay nakita sila ni Jasmine at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang ama at kung bakit sila magkasama ni Jemar. At ikwento nga ni Mang Rodel kay Jasmine ang nangyari at lubha itong nag-alala dahil baka ikamatay nito dahil sa lason, at tumugon si Mang Rodel na huwag nang mag-alala dahil nag-awan na ng paraan ni Jemar at nakuha na ang kamandag, dahil sa narinig lubusang humanga si Jasmine kay Jemar. Dahil nagawang tulungan ni Jemar si Mang Rodel ay nakapuntos ito kay Jasmine at ito na nga ba ang umpisa ng kanilang magandang pagsasamahan? Abangan sa mga susunod na kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.